Yeah? Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, guys, again, please excuse my voice kung ganito yung pagsasalita natin kasi meron tayong sipon. So, nakuha po natin yan nung vacation natin doon nga po sa Boracay. So, tao lang din tayo, nanghihina ng ating immune system, 'di ba? At nadadapuan din kahit papaano ng sakit. Pero hoping sana na hindi naman 'to magtagal. Alright, nag-inom naman po ako ng medicine, mga minamahal. So ngayon, ito, pag-usapan natin. Senator Bato de la Rosa. So, naglabas ng sama ng loob dito nga po kay Senate President Tito Soto na kumbaga sa madaling sabi, hindi daw po noontime show ang Senado. Wow ha? Coming from you, Senator Ronald Bato de la Rosa, ang salitang hindi po noontime show ang Senado. Kayo lang naman ang gumagawa niyan eh. Kung bakit nagiging noontime show ang Senado kasi ginagawa niyong circus. Ayaw mo na maging noontime show ang Senado, ba't nandyan ka? 'Di ba? Bawal dyan si Wally Bayola, ba't nandyan ka? 'Di ba? So ngayon, alright, sige, panoodin natin. Ito. Luluti yan. Ang Senado po, hindi po ito noontime TV show na puro gimmick ang ating titingab dito. Mr. President, So, sa madaling sabi, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang Senate Blue Ribbon Committee, I mean specifically yung Senado, ay para daw pong noontime show. Kasi hindi daw puro daw dapat gimmick yan. Na in the first place, di ba kayo ang gumagawa ng circus dyan? O imagine, sa issue ng flood control. Di ba? Sino ba naman ang hindi matatawa? Nagtitirahan kayo ng Kongreso. Pansinin ninyo, mabangbang si Senado kay Congress, si Congress mabangbang sa inyo. Tapos pag mayroong mga testimony, 'di ba? May mga person na pinapa-attend kayo, kapag alam nyo naman na medyo pabor sa inyo, ang ginagawa ninyo, 'di ba? Mga minamahal, pansinin ninyo, pinagtatakpan ninyo, katulad nino, ng mag-asawang Diskaya. Pero yung si Bryce Hernandez, ano yung ginawa ninyo kay Bryce Hernandez? Talagang literally na iniipit at ginigipit ninyo. 'Di ba? Okay. Tuloy pa natin, mga minamahal. since nabanggit mo na lang rin na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President. And we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, Wait. Ano yung pinaglalaban dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa sinabi ni Senate President Tito Soto na mamatay sila? 'Di ba? Ano yung sinabi? Ito ulitin natin. Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. Yan. So, Anong kinagagalit ninyo sa mamatay sila sa sama ng loob na in the first place, hindi ka naman ang pinaparinggan, hindi naman para sa'yo ang patama. O ulit, ikaw pala yung noontime show dito, ikaw pala yung nagpapatawa eh. Yung salitang yan, para yan sa mga trolls.
Hindi ka naman trolls. Alam namin na DDS ka, pero may mukha ka, senador ka eh. Hindi ka trolls. Yung message ni Tito Soto ay para sa mga trolls, hindi para sa'yo. So bakit ka natatamaan? Ikaw yan yung sinasabi ko sa'yo. Walang reading comprehension. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sat-sat di sat-sat, hindi pinag-iisipan ang lumalabas sa kanyang bibig. O, continue. Malungkot ako doon, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At Pagkakabobo ni Bato, no? Hindi nga yan para sa'yo, para nga yan sa mga DDS na mga trolls. Minsan yung reading comprehension ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kailangan mong mag-aral ulit, no? Kasi nakakahiya ka. The way na magsalita ka, nagmamagaling ka, hindi naman para sa'yo yun. punto, Mr. President. Gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noong time TV show na puro gimmick ang ating titigap dito. At saka kami po ay nag-raise dito na legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako Nag-inquire kayo ng legitimate issues at nag-inquire ng legitimate na sagot. Oo, legitimate answer. Bakit? Yung pag-iimbestiga ninyo, yung pag-i-inquire ninyo, legitimate ba? Oh, nung umamin yung mga diskaya, diba, sa mga congressman na sangkot dito sa flood control, nagsalita ka? Tinanong ninyo yung panahon ni former President Duterte, bakit 2022 onwards lang? Diba? Tapos malaman naman natin, according sa attorney mismo, ng mag-asawang Diskaya, si Marcoleta ang nag-utos na taong 2022 lang ang pinapabigay ng mga pangalan. 'Di ba? So sabi mo, nag-i-inquire kayo ng legitimate na issue. So ang hinahanap din ninyo is legitimate na answer. Ang tanong ba, naging legitimate ba kayo? 'Di ba? Sat-sat lang tong si Bato, no? may nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custodiya was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through, yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we... Wait. Pag-usapan natin yung kay Bryce Hernandez just to make some clarification. Alangan naman si Bryce Hernandez, sasagot kunyari, si Jinggoy magtatanong, may kilala ka bang senador na involved? Alangan naman sabihin ni Bryce Hernandez na, oo, ikaw yun. Eh di nagsuntukan yung dalawa. 'Di ba? Kaya nga hiniling niya, kaya nga hindi siya nagsalita, 'di ba? Dito nga po sa Senado. Kasi alam niyang pipilipitin siya doon. So nakakuha siya ng safety dito nga po sa Kongreso. Ngayon nung nandito siya sa Kongreso, yun na po yung ultimate wish niya na wag na siyang ibalik sa Senado. Kaya ngayon, dinala na lang siya sa witness protection, dinala na lang siya sa Pasay City Jail para hindi makinabang sa kanya ang House, hindi makinabang sa kanya yung Senate, para pantay. Nagigets mo? Although nga kung ako yung tatanungin, medyo labag pa nga yan sa loob ko eh. Kasi pag nilagay yan dyan sa Pasay City Jail, hinalo yan sa mga kriminal, ibig sabihin, buhay na yan yung nakataya dyan. Pagkataon niya na yung nakataya dyan. Gets ba ninyo yun? He was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung isang parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action. Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Oh. Because it was the trolls who were saying something to that. Oh. Trolls. Trolls ka ba to? Oh, yan oh, supalpal ka na naman ng Tito Soto. Pahiya ka na naman. Di ka ba nahiya sa balat mo? Di ka ba nahiya sa kulay mo? Diba? Nakakaloka tong lolo ninyo. Alright, mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Noon time show daw ang Senado. Kahit basahin natin yung mga comment dito, hindi sa kanya papabor ang mamamayang Pilipino. Oh,
Yan kasi gusto ninyo lahat pabor sa inyo. Tama na ang drama at lalong dinudumihan nyo lang ang imahe ng Senado. O, bato-bato sa langit, si bato na tamaan. O, sabi ba dito ni Brave yan? Apektado yan kasi tutayan ng mga trolls at isa yan siya sa sobrang sama ng loob. So, meron pang nagsalita dito, Marvic B-Boy, mawalang galang na sa inyo, Bato de la Rosa. Di ka nakakatulong sa pag-unlad ng mamamayang Pilipinas. So, madaling sabi, walang kumakampi dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Bakit walang kumakampi? Eh, halata naman talaga na nasasaktan eh. 'Di ba? Halata naman na nagdadrama. Best actor, yung si Bato de la Rosa. Sa PDEA Leaks issue pa nga lang eh. So, like what I said, please excuse my voice. I'm having a colds. Diba? I'm not feeling well. So, but even though na hindi ako maayos kalagayan ngayon, I make a content just for you guys to have an update. So, alright, mga minamahal, pahingin lang ako ng comments. Yeah. Likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit nyo po always ang notification bell for more update. Yan lang, mga ingat, mga kababayan.